The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. Ating wini-welcome lahat nating mga worshipers sa oras na ito, lahat ng mga tatay at mga nanay at lahat ng mga kabataan na nandito ngayon. Wini-welcome natin lahat nating mga pastors, mga leaders natin at ganun din mga cell group members natin, mga disciples po natin at lahat nating mga invite. So welcome Luzon, Visayas at Mindanao. At welcome din sa lahat ng mga nasa abroad po na kasama natin na mga leaders, mga disciples po natin at mga invites po natin. At ang oras na ito ay isang masasabi nating pagpapala sa ating lahat na tayo makapagpuri sa Diyos sa online platform. Because we believe God is limitless, unlimited God at hindi siya nako-confine sa isang location lamang. That is why it's a blessing for us na tayo merong online. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Ang kapangyarihan ng iyong Espiritu ang siyang mangusap sa aming mga puso at isipan, saan man kami ngayong naroroon. Even in abroad, sa mga provinces ng Pilipinas, sa mga cities, O Lord, let your word magkaroon, Panginoon, ng power sa aming mga isip at puso. At dalangin namin, patuloy kang mangusap sa amin sa oras na ito. Thank you for the privilege na we can worship you in spirit and in truth. Pinagkatiwala po namin sa iyong lahat. In Jesus' name I pray. Amen. Damhin po natin ang mga awiting ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Dapat pagkukulan ng hapag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, kahit minsa'y di pag
Salamat sa mga mensahe na ating narinig at ang ating mga puso, ang ating mga isip ay ihanda po natin sa salita ng Diyos, ang ating mga ballpen, notebook, at higit sa lahat ang ating mga Biblia. Sa umagang ito, as we end the year 2024, it is very important na lahat tayo dapat may self-evaluation sa ating mga sarili as we go on sa journey natin ng ating paglilingkod. Alam nyo ba na umaabot na tayo ng almost 5 years, I think, dito sa online platform. At tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil maraming binago ang buhay po dito sa online. Marami po ang nagiging disciples, naging leaders, at ang iba naging cell group members, at ang iba naging committed na nagpapatuloy sa ating paglilingkod. Mga cell groups, morning prayer, at nakikita natin sila hindi lang sa online. Hindi sila naging bogus, kundi kapag nagtawag tayo ng mga fellowship, pagtitipon, nakikita natin sila ng face-to-face. So, ibig sabihin, itong online platform ay blessing para sa ating lahat. Na yung hindi natin naabot within our location, ay naabot sila because of the online platform. At nagpapasalamat tayo sa galaw ng Diyos na ito. Ang isa sa mga target natin, maraming mabago ang buhay, marami ang maligtas. That is why we have our online, even though tapos na yung COVID. Nagpapatuloy po tayo dahil may limitation ng face-to-face. Unlike sa online ay unlimited siya, at the same time, walang four walls. At nare-reach out natin ng marami dahil ang objective natin, ang gospel, hindi dapat nako-confine lang sa 4 na sulok ng dingding. Kaya sa umagang ito, itong ating pag-usapan, may certain person na bigyan natin ito ng tinatawag focus. Naririnig natin ang taong ito at atin dito makikita ano bang message na ibibigay sa atin sa umagang ito. Makikita natin ito sa Luke 19 verses 1 to 10. Pamilyar sa atin ang taong ito at palagi nating nababanggit siya. At ating kunin ang mga mensahe patungkol po dito. Luke 19 verses 1 to 10. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao, roong ang pangalan ay Sakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis, at napakayaman. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil sa siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Now, pamilyar sa atin ang kwento ni Sakeo. Isa siyang maniningil ng buwis, at the same time, meron siyang desire na makita si Jesus Christ. Ngunit may mga mensahe tayong makikita dito patungkol sa Kanya dahil ang nais kong dalhin sa ating mensahe is about a saved person. Kailangan as we end the year 2024, alam natin na ang ating mga dinala kay Lord, mga saved people. That is why ang kabuuan ng team natin, sign of a genuine saved person. Ang tanda ng isang tunay na ligtas. Yan ang ating pag-usapan. Kasi ano bang dahilan bakit tayo ay nagre-reach out? Gusto natin ma-save sila mula sa kapangyarihan ng dilim patungo sa kapangyarihan ng kaliwanagan. Mula sa kapahamakan patungo sa kaligtasan. Objective natin, bakit may online po tayo? Marami po hindi alam na may langit.
Hindi alam na may impyerno. So ang isa sa objective natin, madala ang tao kay Jesus Christ para magkaroon siya ng kaligtasan. Hindi lang siya maligtas, kundi mababago buhay niya. Dalawa yon. Major sa atin yan. Transformation at the same time salvation. Importante yan. Mabago buhay ng tao at the same time magkaroon siya ng kaligtasan. Now, isa sa magandang halimbawa dito ang buhay ni Sakeo. Ang tanda ng isang tunay na ligtas na tao. Yun ang ating pag-usapan, mga kapatid. Ang buhay ni Sakeo. So dito, makipansin natin, nang si Jesus Christ naglalakad, pumasok si Jesus sa Jericho at naglalakad siya. Verse 2, sabi dito, may isang tao roong ang pangalan ay Sakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. So, tingnan natin ang background ni Sakeo. Isa siyang tax collector at the same time, napakayaman. No? So, hindi lang siya mayaman, napakayaman. Verse 3, sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. So, mapapansin natin, dito kukunin yung point ngayon ng isang tunay na ligtas na tao. Number 1, seeks to fill the emptiness of his life. Ibig sabihin, do si Sakeo ay napakayaman, nasa kanya na lahat, may hinahanap pa rin siya upang mapunan ang alam niyang may kulang sa buhay niya. Ang sabi dito sa verse 3, sinisikap niyang makita si Jesus. Ito yung puntos dito sa number 1. Hinahanap niya si Jesus Christ dahil may kulang sa kanya kahit mayaman na siya. Naalala ko ang sabi ng isang pastor, sa puso natin may vacuum na hindi kayang punan ng ating asawa, ng ating husband, ng wife. May parte sa puso natin na hindi kayang punuin, na hindi kayang i-fulfill ng husband, ng wife, ng mga anak, na hindi kayang punuin, nasasabi mo na satisfy ka, hindi kayang bigyan ng fulfillment ng pera. Hindi niya kayang punuin ng mga natapos ka sa pag-aaral at the same time, nakarating ka sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, may nilikha si Lord sa puso natin, nakabakante ang vacuum na yan, na kahit anong gawin mo, ranas na yan ng mga billionaire, ng mga millionaire, napakadami nilang pera, pero sinasabi nila, kulang ang buhay nila. Ang iba nagpapasikat, makilala, maging famous, pero empty pa rin ang life nila. Ibig sabihin, walang makakapil-in sa vacuum ng heart natin. Not our wife, husband, money, fame, or anything, material thing sa mundong ito. Only the Lord Jesus Christ can fill in the emptiness of our life. Ibig sabihin, yung vacuum na yan, nilagay ng Diyos sa puso natin para yan kay Jesus Christ. Kaya mapapansin ninyo, kahit sa season ngayon, naitsapera si Christ at ang naitaas ngayon is about material things. Mapapansin natin ngayon, mga tao, hindi mo alam kung natataranta or what, ang iniisip, sino mabigyan ko na regalo o anong regalo matatanggap ko. Nakalimutan na si Jesus Christ. Ang iba sa pagod ngayon, wala dito sa online. Hindi natin nakita, the center of Christmas is the Lord Jesus Christ. Kaya makikita natin, akala ng tao ang Christmas, marami kang regalo. Itambakan ka man ng regalo, isang bahay na regalo. If you have no Christ in your life, still your life is empty. Ganito si Sakeo. Napakayaman niya, yun ang background niya. Maniningil siya ng buwis, yun ang background niya. Ibig sabihin, pagdating lang sa wealth, number 1 si Sakeo sa place nila. Pero makikita natin, bakit hinahanap niya pa rin si Jesus Christ? Dahil alam ni Sakeo,
may kulang sa buhay niya. May kulang. Kaya ang lesson na nais kong dalhin sa atin ngayon dito sa number 1 point natin, ang totoong tao na ligtas, ang number 1 step, may desire siya na hanapin ang magpipiliin ng emptiness sa life niya. Hindi alak, hindi sugal, hindi mga barkada. Walang makakapiliin sa atin, hindi salapi, hindi bahay, hindi kotse, hindi kung saan ka makakarating na ibang bansa. Pag uwi mo sa Pilipinas, something is wrong. Still, my life is empty. Kahit na iba-iba relasyon ang pasukan mo. No? May relasyon ka sa babae, may relasyon ka sa lalaki, tinikman mo na lahat. But still, only Christ can fill in the emptiness of our life. At ang isang tunay na ligtas, binubuhay ng Diyos yan. Kasi all of us are dead spiritually. We are dead spiritually according to Ephesians chapter 2 verse 1. All of us are depraved. Pag sinabi depraved, wala kang kakayahan na abutin ng Diyos. Si Zacchaeus, sa first point pa lamang, Diyos ang gumalaw sa buhay niya para hanapin niya ang tagapagligtas. And that is in verse 3. Sinisikap niyang makita si Jesus. Ibig sabihin, si Zacchaeus nakaplano na mabago ang buhay niya. At yung paghahanap niya kay Jesus, hindi siya yon. Ang Espiritu ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ang kumilos para hanapin niya ang tagapagligtas. So ibig sabihin, ang tanda ng isang tunay na ligtas, hinahanap niya na ma-fill in ang emptiness ng heart niya. Kaya pansinin ninyo, sa testimony dito natin, for almost 5 years na tayo sa online platform, bakit may mga interesado sa online? Bakit may mga tao na gusto makinig ng mga espiritual na bagay? Bakit may mga tao na nasa kanya na lahat pero nakikinig siya ng Word of God? Naghahanap siya na makapaglingkod sa Diyos. Na sa online, kung pansinin natin, dito sa tinatawag nating technology, marami kang, kung ano yung interest mo dyan, pwede kang pumunta. Gusto mo lang basketball? Meron. Sports. Gusto mo puro pagkain? Meron din. Kung gusto mo naman ay puro exercise? Meron din. Ibig sabihin, kung anong interest mo, bibigay sa'yo yan ng technology. Pero ang interest mo, gusto ko makinig ng Word of God. Gusto ko mag-serve kay Lord. Dahil may kulang sa buhay ko. Kapatid, tanda yan. Na ang hakbang na yan ay hakbang ng mga genuine saved person. Anong interest ng iba? Gusto nilang manood sa porn. Ang daming porn site sa technology. So kapag pita ng laman, may porn site. Andyan yung mga masasabi nating galawan ng pita ng laman. Ibig sabihin, kung anong interest mo, nakikita na may galaw ang Diyos o walang galaw ang Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, pagbukas mo ng online, ang iyong mismong Facebook, punong-puno ng mga Christian song, punong-puno ng mga quotation ng Word of God, punong-puno ng mensahe. Bakit? Tanda yan ng isang tao na naghahanap sa Diyos at i-fill in ng Diyos ang buhay niya. Dahil nakita mo, hindi sa pagkain, hindi sa sports, hindi sa pagsasayaw, hindi sa pagbablog, or anuman ang maka-fill in sa life mo. Nakita mo ngayon, kaya papansin natin, dati watcher ka lang, ngayon you are now a disciples. You are now a discipler. You are now a leader. Why? That is a sign of a genuine saved person because you seek to fill in the emptiness of your life. Hinahanap mo yung kakulangan mo sa buhay. Di ba? Ang iba hinahanap relationship. Pero ang hinahanap mo, gusto ko makaniig, makatagpo ang tagapagligtas ng buhay. At ngayon, natagpuan mo siya. So gusto ko makita sa atin, hindi tayo magtataka na dito sa online platform, maraming na-save. Naghanap sila eh.
Hindi nila hinahanap kung paano sila maging tanyag, paano silang magkaroon ng friend, paano sila magkaroon ng kalutasan ng problema nila. Ang iba hinahanap church. Kasi ang iba, pumupunta sa church, tingin nila sa church, solusyon ng problema. Ang iba, pumupunta sa church, sumasama sa cell group, para may mautangan. Ayun, makautang man lang. At kunyari, maka-Diyos, pagkatapos makautang, hindi na makikita ngayon sa gawain. Kasi hindi totoong hinahanap si Christ. Hinahanap niya, may mautangan ba ako? At marami na biktima diyan, mga kapatid. Kaya dito, you will not last if you are not truly, genuinely saved. That is why, ang tanda ng isang ligtas na tao, naghahanap siya ng tagapagligtas. At kaya niya hinahanap yun, binuhay siya ng Diyos. Ang spiritual niya before is dead. Ngayon, nakita niya, meron akong material, healthy ako physical, pero may kulang sa buhay ko. At ikaw yun, kapatid, na gumising ng maaga para makasamba sa Diyos, makinig sa Diyos, makinig sa salita ng Panginoon. Ikaw yung tao na uhaw sa mga bagay na espiritual, na kulang sa iyo ang Sunday, kulang sa iyo ang weekdays na walang cell group, walang word of God, walang prayer, walang meditation. At yan ang tanda ng mga saved person. Ang walang kaganagana, hindi yan ligtas. Walang kaganagana sa salita ng Diyos, walang maaga pa lang, hinihimas na yung manok, maaga pa lang, pagkain ng iisip, maaga pa lang ay nag-iisip kung saan mamasyal, even though Sunday ngayon. Ang iba, iniisip kung anong makaing masarap, saang restaurant makapunta. Ni isang katiting walang pag-iisip na lumapit sa Lord, tanda yan na hindi pa saved. Ang isang saved, una ang Diyos sa buhay niya palagi. At ganito si Zaccheo. Sabi niya, sa kanya, kung tingnan mo background niya, napakayaman niya. Sobrang yaman niya. Pero makikita natin, ang tanda ng isang ligtas, hinahanap ang mga bagay na spiritual dahil yun ang kulang sa kanya. At dito, very clear sa verse 3, sinikap niyang makita si Jesus. Hindi lang makita, upang makilala kung sino ito. Ibig sabihin, si Zaccheo, isa yan sa dinampot ng Diyos, binuhay ang espiritual para hanapin ang Diyos. Mga kapatid, kaya alam mo na, ang isang genuine na tao, gutom, uhaw, sabik, na makinig sa mensahe ng salita ng Diyos. Hindi sa pagkain, hindi sa material things, hindi sa mga pita ng laman, kundi gustong-gusto niya mga bagay na spiritual. At yan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoon. That is number one. Mga kapatid, ibig sabihin, tanda na yan kapag naghahanap ka. Kaya tanong ko sa iyo, ano hinahanap mo sa church? Ang iba hinahanap sa church, yung maging partner niya sa buhay. May nangyari yan. Dinagit niya yung mga gusto niyang madagit sa church at hindi na nagbalik sa Lord. No? Kunyari, nagmo-morning prayer, pero meron palang gustong makuha. Di ba? Kapag mali motibo mo sa church, kapatid, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan at hindi ka maglalast sa church. Tandaan natin. Kaya ako naniniwala, ang totoong ligtas, mula ng kaya nga, dito tandaan natin, pag si Kristo ang nagsimula sa buhay mo, tama yan. Hindi ka mawawala sa gawain. Pero kapag tao ang nilapitan mo sa church, pangalan ng church ang nagustuhan mo, mga material ang hinahanap mo sa church, malutas problema mo sa church, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi ka magtatagal kahit sa online o physical church. Mawawala ka. Pero kapag nagsimula ka kay Kristo at si Kristo mismo ay natagpuan mo at nagkaroon ka ng relasyon kay Kristo, forever ka na hindi mawawala sa church. Tandaan nyo yan mga kapatid. That is a sign of a genuine saved person. Dahil iba ang fake sa genuine. Ang fake, kumukupas, nawawala.
Kapag fake ka, mawawala ka. Pag original kang na-convert, hanggang pagdating ng Lord, magpapatuloy ka. Tunay ka eh. Totoo ka. Original ka. Kaya wala sa bokabularyo ng mga totoong ligtas ang natisod, na-discourage, nang hina. Dumarating yan sa lahat. Pero kapag genuine ka, hindi ka bibitawan ng Diyos. Kapatid, malinaw yan. No? Sa John chapter 10, 27 to 28, babasahin nyo yan. Malinaw yan, wala nang makakaagaw sa iyo mula sa kamay ng Panginoon. Kaya hindi ako naniniwala na ang isang totoo, ligtas at tunay na nakatagpo kay Kristo, mawawala. Hindi ka mawawala, kapatid. Gusto mo mang kumawala, hindi ka makawala because of the power of God in your life. Yun ang tandaan po natin. Second, nakita po natin, ang truly saved person, hindi yan mawawala. Kahit hatakin siya ni Satanas palayo, hindi yan mawala. Makapangyarihan ang may hawak sa kanya eh. Kasi hindi ako naniwala. Napalayo ka, bumitaw ka sa Lord, aba walang kapangyarihan si Lord sa buhay mo. Kapag ikaw talaga ay niligtas ng Diyos mula simula, totoo ang kaligtasan na nasa iyo, kahit anong hirap ng kalagayan mo, magpapatuloy ka. You are genuine person. Pag fake ka, lalabas ang tunay na kulay mo. Hindi ka maglalas dahil matindi ang labanan sa journey ng ating paglilingkod kay Lord. Kaya pag iba motibo mo sa pagsiserve, tao, kaibigan lang, o kaya gusto mo lang makalamang, maghanap sa may mga meron, hindi ka maglalas kapag ikaw ay natanggihan, mapoprostrate ka. Kapag nalutas problema mo sa church, lalayo ka. Hindi naman kailangan mo si Kristo eh. Pero pag si Kristo talaga kailangan mo, di ba ba? Meron nga dito, naging sila, boyfriend, girlfriend, hindi sila nagkatuluyan. Nagpatuloy naman siya. Kasi hindi naman sa lalaki siya naglilingkod eh. Tapos yung lalaki, iba na pangasawa, siya hindi. Nasakit nun. Pero nakikita pa rin siya sa church kasi hindi naman siyang kaligtasan, si Jesus. Ang iba na nanligaw nang hindi sinagot, nawala sa church. Masama motibo eh. Nakita niyo mga kapatid? So nakita natin, ang maglalas talaga dito, hindi sa CJS Philippines ha, ang maglalas talaga dito sa pagsiserve sa Lord, any church you have, ay ang mga genuine people. Tandaan nyo yon mga kapatid. No? Tandaan nyo yan. At ang susubukan dyan, biro mo 5 years kayo mag-boyfriend tapos hindi kayo nagkatuluyan, kaya mo pa bang mag-church? Aba, kaya pa rin. Bakit? Si Kristo ang pinaglilingkuran. Di ba? Hindi sinagot yung mga needs mo ng church. Hindi natugunan ang pangailangan mo financially sa church. Pero nagpatuloy ka pa din. Kasi hindi naman yun ang church ang tutugon sa needs mo. Si Jesus Christ. At kay Kristo ka nakatingin. Hindi sa tao. Magpapatuloy ka. Number 2, ang genuine saved person is able to overcome obstacles in life. Ang genuine saved person, ito yung motto ng mga genuine saved person eh. Yung naririnig ko palagi. Ang malayo, malapit. Ang mahal, mura. Ang mahirap, madali. Genuine saved person yon. Nakita ko nga, tuwing may encounter tayo, may umuwi na taga ibang bansa. Ano yan? Malayo yan. Magastos. Genuine eh. Kaya gagastusan nila yung encounter. Ang hindi genuine, tatumbling na lang, hindi pa makarating sa lugar na yon. Nakita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, ang genuine saved person, able to overcome obstacles in life. Ano ba mga obstacles natin sa buhay? Kaibigan mo, ayan naman, kukutyain ka. Diba? Hindi mo pa yan binasura yung mga bully friend mo. Ayon, pag kinutya ka, hihinto ka sa paglilingkod. Pag nakinig ka sa mga wrong people, iwanan mo gawain. Hindi ka talaga saved person eh. Ang isang saved person, kaya mo banggain yung mga kumukontra sa'yo. Kaya mo banggain yung mga opposition.
Meron nga sa atin dito, tatay niya ay nag-uupo sa kanyang ginagawa. Ngayon, ang tatay niya nakikinig na sa salita ng Diyos. Kasi hindi siya mapigilan. Kasi genuine nga eh. Kaya ang isang genuine na tao na tunay na saved, kaya niya lampasan ang mga harang sa buhay niya. Dahil nasa kanya na si Jesus. Nakuha niyo? Ibig sabihin, kahit na may assignment yan sa school, may mga thesis yan, kahit kapos yan sa finances, hindi niya pababayaan ang cell group. Hindi niya pababayaan ang pagsamba sa Diyos. Online na nga hindi ka pa sasamba. Di lalo na kapag face-to-face. Genuine. So, you can overcome obstacles in life. Pansinin natin, ano bang obstacle kay Zaccheo? Tingnan natin. Nasa verse 3 din. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, that is the obstacle. Di ba napansin niyo yun kapag isang taong tanyag, maraming mga tao, crowd, si Zaccheo, hindi niya makita si Jesus sa dami ng tao. Yun ang obstacle. Anong pangalawang obstacle kay Zaccheo? Hindi niya ito makita dahil sa siya'y pandak. O, pandak eh. So sa time na yun, matataas ang mga tao. Ang obstacle ni Zaccheo, sarili niya mismo, pandak siya, kapatid. No? Maliit na tao, pitit. No? Yun ang disadvantage. Ngunit, napakagaling ng Diyos. Nagtanim ang Diyos ng sycamore tree. Di ba? Anong sabi sa verse 4? Patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus. So, madiskarte si Zaccheo, although siya ay pandak. Patakbo siya nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Upang makita niya, no? Magkaroon siya ng overview, makita niya si Jesus. Kaya listen to this mga kapatid. Ang isang tunay na save, gumagawa yan ng paraan na ang mahirap pwedeng madali. Pandak ako tatangkad nila. Kumbaga, sa time natin, walang sikamoro, umakyat ka sa puno ng nyug. Ayun, puno ng nyug, para maintindihan ninyo. At nakita niya si Jesus na nangangaral. Anong lesson nito sa atin? Ibig sabihin, madiskarte ka. As saved person, madiskarte yan. Para lamang matagpuan niya si Jesus Christ. Kasi naalala ko nga sa encounter nating natapos last November, maraming nag-encounter doon, sapat lang ang dala nilang finances. Ang iba doon, tinulungan pa ng leader nila. At ang iba doon, ang layo pa ng kanilang pinanggalingan. Bakit? Mga ligtas eh. Ang mga ligtas, walang mahirap. Ang mga ligtas, walang masasabing hindi hadlang ang finances. Mga kapatid. Kaya as we end the year 2024, ano yung mga obstacle na na-overcome mo? O kaya dahil sa obstacle, tumigil ka, ay hindi yan tunay na ligtas, mga kapatid. Di po ba? Kinapos ka lang sa finances, natakot ka lang na maging leader. Di po ba? Gusto mo lang palagi, ikaw palagi ang paglilingkuran, may pakinabang ka lang palagi sa church, pero nang bibigyan ka ng responsibility, umatras ka, makinig na lang ako. Mga kapatid, hindi ganun ang save. Ang isang save, ganito yan. Niligtas ako ni Lord, gagamitin ko ang buhay na ito para sa Kanya. So kung may mga training man, maliit na bagay yan. Ang tindi ng biyaya ng Lord sa buhay ko, namatay siya sa cross para iligtas ako, dalhin ako sa langit. Dapat ginagamit na rin ako ng Panginoon. So hindi obstacle ang training, mga kapatid. Kaya marami actually dilemma ng mga churches. Marami sa mga church ang sumasamba religious but not saved. Lalo na ngayon, puno ang mga churches sa face-to-face. Why? Religious eh. After that, seasonal din ang pagsamba. Di po ba? May mga simbang gabi pa nga, simbang umagang ginagawang iba eh. But after that, it's just like a tradition. Ang totoong save, ginagamit ka sa ministry. After you are saved, hindi natigil dyan. Handa kang mag-serve kay Lord, mga kapatid. At ang mga obstacles sometimes natin is ourselves.
our negativity. No? Gusto ko lang makinig. Gusto ko lang basta may mga sagabal, may trabaho, asawa ako, may anak ako, nakakapangilabot ng mga dahilan yan, kapatid. Ano kaya mangyayari kapag tinanggal lahat ni Lord sa iyo yan? It's either you blame God o ma-realize mo lahat pa lang yon ay pwedeng alisin ni Lord, lahat ng mga excuses ko. Nakuha niyo po, mga kapatid? Nakita natin, even si Zacchaeus, sarili niya ang kanyang obstacle. No? Kulang siya sa height, pero gumawa siya ng paraan para makita si Christ. Kaya ang obstacle natin sometimes is ourselves. No? Ang sarili natin. No? Hindi ako marunong, hindi ako mahusay, ako ay walang pinag-aralan. Marami tayong mga rason. Pero if you encounter Christ in your life, natagpuan mo si Kristo sa buhay mo, lahat ng yan tatanggalin niya. At bibigyan ka niya ng kakumplituhan para maging kasama mo lamang siya, mga kapatid. Kaya marami sa atin, kulang ako sa finances, hindi ko kaya yan. Ang iba pala huminto dahil hindi sila nag-interact sa kapwa-tao. Di ba? Gusto nila mapag-isa lang. Kaya minsan ang obstacle natin, sarili natin. Pero lahat ng mga tunay na ligtas, sinagupa nila yan. May nalaman nga ako, hindi pala marunong magbasa, tumigil na sa discipleship . No? Kulang pala siya sa reading comprehension, tumigil. Pero alam nyo ba, may nalalaman ako, hindi marunong magbasa, lumaban. Lumaban. Nagugulat siya, mahusay na siya magbasa ngayon. At ngayon, leader na siya. Kita nyo, mga kapatid? Sometimes inferiority ang obstacle natin. Low self-esteem. Mababa tingin sa sarili. Ngunit tandaan natin, the Holy Spirit will give you wisdom. Bibigyan ka ng guidance ng Holy Spirit. Iba ang karunungan na meron ka galing sa langit yan. Hanggang mamalayan mo na lamang, naging leader of leaders ka. Natalo mo pa yung nakagraduate ng college. Di ba? So nakita natin, ang isang genuine person able to overcome obstacles in life. Kaya niyang banggain ang lahat ng hadlang sa buhay niya. Hindi hadlang ang trabaho, hindi hadlang ang mga kids, hindi hadlang ang husband, hindi hadlang yung wife, hindi hadlang yung business. Sometimes ang hadlang sa atin our comfort zone. Okay na ako dito. Ayos na ako dito. Kampante ako dito. Our comfort zone is a worst place. Tandaan natin yon. Dapat may challenge ka palagi sa buhay mo. Hindi ako uunlad kung manatili ako sa comfort zone na ito. That is why, nang lumabas ka sa comfort zone, you're able to develop more disciples and leaders. Why? Nakita mo yung biyaya ng Diyos sa buhay mo, napakabuti ng Diyos, binago ka niya. Walang dahilan na hindi ka magpatuloy. That is why you are able to overcome obstacles in life. Mga kapatid, ang asawa mo, naakay mo, dati hadlang yan. Naakay mo ngayon ang iyong mga magulang, dati sila ang hadlang. Bakit? You are truly saved person. Genuine saved person overcome obstacles in life. Wealth, you can overcome yan. Ma-overcome mo yan, mga kapatid. So any problem that you encounter, sickness, you can overcome that just to build relationship with Christ. Because you are saved genuinely. Genuinely saved person ka, mga kapatid. Kaya walang rason, walang dahilan ang isang tunay na ligtas. Tandaan natin yon. Kaya kayo, maaring may nagbabawal sa inyo, maraming nagbibigay ng negative sa inyo, biro mo hindi ka nakinig sa kanila, magaling ka. Ang hindi magaling, close friend mo, siniraan ang paglilingkod mo, humindo ka. E di siya tagapagligtas mo, di ba? Biro mo papayag kang sa impyerno, huwag ka lang mawalan ng kaibigan. Yan ang mga kamangmangan natin. Pero you are not afraid na mawalan ng kaibigan, mga wrong people, basta makasama mo lang
ang Panginoon na siyang daan, ang katotohanan at ang buhay sa iyo. At tandaan natin mga kapatid, habang tumatagal ka sa paglilingkod kay Lord, maraming obstacle. But you will not stop dahil totoo kang niligtas. Ang stand ko dito, ang totoong mga ligtas ay hindi tumatalikod sa Diyos. That is in Hebrews 10:39. Tingnan natin. Ano sabi sa Hebrews 10:39? That is our devotion ng itong week. Walang tumatalikod sa mga totoong ligtas. Despite of problems, conflict, crisis in life. Anong sabi dito sa Hebrews 10:39? Tingnan natin. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya sa Diyos at naliligtas. Hindi ka kabilang sa mga nagbaback up because you are genuinely saved. Ligtas kang totoo eh. Binago kang totoo. At wala sa bokabularyo mo kahit na anuman mangyari sa buhay mo, hindi mo tatalikuran ang paglilingkod mo sa Diyos. Problema man yan sa asawa, pamilya, finances, negosyo, you will continue to serve God until your last breath. Dahil totoo kang ligtas. Kahit may dumating man persecution. At naway yung mensaheng ito, isang evaluation sa ating lahat. Meron ba akong habang tumatagal pagkauhaw, paghahangad sa Diyos? Meron ba akong pagtatagumpay sa mga hadlang sa buhay ko this year? O isa ako sa mga na-discourage? Hindi ka nabunot sa Christmas party, hindi ka na nag-serve kay Lord. Biro mo pangalan mo, hindi nabunot. Umuwi kang umiyak, mula ngayon hindi na ako mag-church. Biro mong kababawan nun, tanda na hindi ka saved. Mga kapatid, kita nyo yon? Nung minsan hindi ka lang binati ng leader mo, tumigil ka na sa pagsiserve. Nakita nyo mga kapatid, marami mababaw talaga, hindi tunay na ligtas. No? Number 3 tayo. So, ang isang genuine na ligtas na tao, number 3, there is clear evidence of a changed life. May malinaw na ebidensya ng pagbabago sa buhay niya. Ano yon? Balik tayo kay Zacchaeus sa Luke 19. Tingnan po natin sa Luke chapter 19, verses 8 to 9. Nung si Zacchaeus, tinanggap niya si Jesus sa kanyang bahay dahil sabi ni Jesus, punta ko sa bahay mo, Zacchaeus, bumaba ka na dyan. Kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Madaling bumaba si Zacchaeus, tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. So, natagpuan na si Kristo na tagapagligtas. Ito yung ebidensya ng evidence of a changed life. Verse 8, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya at makaapat na beses. This is the picture of a changed life. Biro mo, napakayaman mo. Ang sabi niya, ang kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mahirap. Hindi pa siya naging kontento. Sabi niya, kung ako may nadayang sinuman, isasauli ko ito. Hindi lang isasauli, makaapat na beses pa. Ibabalik niya doon sa dinaya niya. Alam niyo ba anong declaration ni Christ sa verse 9? At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Nakita niyo mga kapatid? So ang isang saved person na genuine na, may ebidensya na binago buhay niya. Alam niyo, nakita ko dito, isa sa pinakamabigat na isurrender ng tao, yung wealth. At ang tanda ng isang saved person, kapag yung wealth na meron ka, kasi yun ang number 1 sa tao ngayon. Kapag yan ay
na-destroy na yan sa heart mo, kaya mo nang ipakita na you are genuine person. Kasi ganito yan. Nagbabasa ka ng Bible, nagmo-morning prayer ka, nagsisimbahay ka, nagko-conference ka, everything spiritual sinusunod mo yon. Nagpabautismo ka sa tubig, lahat. Sumasayaw ka pa sa church, kumakanta ka pa sa church. Pero for almost 5 to 10 years, yung resources na meron ka, hindi mo ginagalaw para gamitin sa gawain ni Lord. Hindi ka nagtatites. Wala kang pagtulong sa kapwa. Si Zaccheo, ang background niya, ganid sa salapi. Greedy, sakim sa salapi. At higit sa lahat, madamot. Bakit sinabi kong ganid at greedy si Zaccheo? Matindi ang maniningil ng buwis. No? Ang mahirap lalo naging mahirap. Bakit sakim? Yumaman siya sa korupsyon. So ang dinidyos ni Zaccheo, yung wealth. At ang una ng dinidyos, yun ang sinuko niya kay Kristo. At ano sabi niya? Kalahati ng yaman ko, ibibigay ko, Panginoon, sa mahirap. At kung may nadaya man ako, 4 na beses ibabalik ko. Yung greediness ni Zaccheo, pinakita niya na may remorse siya, may repentance. Nakikita yung greediness niya napalitan ng gratitude, napalitan ng tinatawag generosity, napapalitan ng open hands. Kung may nadaya ako, Panginoon, bibigay ko. From takers naging givers, o from taker naging giver si Zaccheo. Kaya ang ebidensya ng isang binagong tao, mula sa pagiging kuripot, nagiging, generous person, naging giver. Kaya tandaan natin mga kapatid, kapag ikaw ay madamot o maramot, maraming tao ang nayayamot sa iyo. Tandaan natin yan. Pag maramot ka, nayayamot ang tao sa iyo. Hindi ka nakakatuwa. Lalo na sa pamilya, sa church, sa mga tao sa paligid mo. Pansin ko sa iyo, sis, bro, mukhang isang taon, puro ka pa libre ah. Pansin ko, pag birthday mo, kaming pinapadala mo ng pagkain na. Aba, nahalata ka na dun. Tandaan natin, ang taong binago, mula sa pagiging maramot, naging generous yan. No? Hindi lamang ikaw naging generous sa church, sa pamilya mo, at sa mga taong less fortunate. Diba? Pag kumain ka sa restaurant, nagbibigay ka ng tip. Pag sumakay ka sa jeep, pinapasubrahan mo yan. Nakita niyo mga kapatid? Pag may mga nakita mo na may kumukuha ng basura sa inyo every week, hindi ka nagtatago, nag-aabot ka. Kaya hindi ka kinakapos. Lalo kang binibless ng Lord. Mga less fortunate na tao, lumabas yung pagiging generous mo, bukas ang palad mo. Nakita nyo mga kapatid? Mapansin natin, ito yung ebidensya ng changed life. Kaya ako nakikita ko dito, kahit nagmo-morning prayer ka, nagbabasa ka ng Bible, number 1 sa tao, ang pinakamahalaga sa tao sa ngayon, bukod sa ang tiyan niya, kaya you cannot serve God and mammon yung meron ka na material na bagay. Your wealth, your money, kapag hindi mo yan naisuko kay Lord, may problema kaligtasan mo, mga kapatid. Kaya ang totoong ligtas na tao, nagbibigay yan. Kaya pansinin ninyo dito sa online platform natin, 5 years ito, bakit kaya nag-exist tayo? Lahat na nakikita nyo dito, mga cameras natin, mga lights natin, mga microphone natin, lahat ng mga gamit natin dito, galing to sa mga saved person na faithful in their resources in returning their tithes and offering. Bakit nila nagawa yon? Hindi dahil natatakot sila. Normal yan sa binago ang buhay. Ang totoong binago ang buhay, nag-iikapo at nagbibigay. Pag hindi ka binago ng buhay mo, talaga hanggang ngayon, 10 taon ka na, hindi ka pa nagre-release ng para sa Lord. Kasi hindi ka totoong save
kapatid. Ang totoong save, tandaan natin, hindi na yan pinaalalahanan. May dikta ng Holy Spirit niyan. O, instrumento ka sa gawain ng Diyos. Kung kahit saang churches kayo, di ba? Kumakain kayo sa iba't ibang churches. O saan ka man, andyan yung family church mo. Bilong ka sa pamilya, hindi ka puro receive lang. Hindi ka puro kain lang. Contributor ka, kapatid. Participants ka. Giver ka. Hindi ka taker. Kaya hindi maglalas dito ang hindi save, mga kapatid. Pag hindi ka save, Diyos mo kasi yung salapi, pag nabawasan mo yan, mababawasan ang tiwala mo sa Diyos mo. So ngayon, ang binago ka ngayon, kahit mawala sa iyong pananalapi mo, may tagapagligtas ka. Kaya ginagamit mo ngayon yan as generous person sa pamilya mo, sa church, sa mga taong needy, nangangailangan. Talaga, nire-release mo ang wealth na meron ka sa mga needy people. Lalo na sa gawain ng Lord dahil yun ang pamilya mo. So kung hindi man dito ang church mo, sa church ninyo, dapat isa ka sa mga giver, hindi ka taker. At ito si Sakeo, ang tanda ng totoong ligtas, binago ang kanyang bulsa. Binago ang kanyang pananaw sa salapi. Na hindi yun ang kanyang kaligtasan. Kaya niyang ibigay kalahati ng yaman niya. At yung dinaya niya, alam mo, may dinaya siya na 1,000, binalik niya 10,000 o 5,000. Dahil ang kaligtasan niya, hindi pera. Ang kaligtasan niya si Kristo Jesus. Yun ang totoong save. At ang totoong save, like what I said, ang church, even in online platform, o kaya sa face-to-face ka, hindi ka mapakali na hindi mo ibalik ang para sa Diyos. Save ka eh. Hindi dahil takot ka sa sumpa. Dahil ikaw ay ligtas, kapatid. At wala yan sa estado ng mahirap at mayaman. Even ang mga Macedonian church, nakikiusap sila na tumulong. Kaya tandaan natin, ang pagbibigay, hindi yung dahil natatakot ka, baka sumpain ka. Nagbibigay ka kasi binuksan ka ng grace ni Lord. Matinding biyaya ng Diyos sa buhay mo. At yung meron ka, hindi mo Diyos yan. Ang totoo mong Diyos na itang tagapagligtas na walang iba, kundi si Kristo Jesus. Kaya sa akin, malaking question mark. Masigasig ka sa cell group, leader ka na, primary ka pa. Tapos ay nagre-reach out ka naman ng mga souls. Pero wala man lang mark na you are faithful in returning what belongs to God. For almost 5 years. Kita niyo mga kapatid? Maybe you are religious but not saved person. No? Kasi ako naniniwala, ang tunay na saved, anong mang meron sa buhay niya, sinuko na niya sa Lord. Oras niya para kay Lord. May bahagi si Lord yan. Di ba? Ang effort niya, lakas niya, galing at husay niya, ginagamit niya kay Lord. Boses niya, ginagamit niya kay Lord. Ang pag-reach out sa mga tao, socially, ginagamit niya kay Lord. So socially, physically, ginagamit niya kay Lord. Spiritually, ginagamit niya kay Lord. Isa lang hindi matouch sa kanya financially. Hindi pa siya suko na totoo sa Diyos. Dapat yan spiritually, physically, mentally, socially, financially. Sinuko mo lahat kay Lord yan. Lahat ng yan pinagamit mo kay Lord. Pero sa iyo, ang hindi matouch sa iyo, financial. May problema kaligtasan mo. Maybe you are not saved person. Kasi ang saved person, like kay Sakeo, the evidence of a changed life, ito yung puso ni Sakeo kayamanan Pinakita niya kay Lord, bibigay ko to sa mahirap ang kalahati. Doon lang nag-declare si Jesus sa verse 9. Anong sabi ni Christ? Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Ibig sabihin, may isa pang hindi sinuko si Sakeo. Yung kayamanan niya. Nang sinuko niya sa Lord, Lord, may dinaya ako, babalik ko to sa mga dinaya ko. Quadruple. Dumating ang kaligtasan sa sambahayang ito. Kita niyo mga kapatid? Kaya ang totoong saved person, nakalaya sa tikom ang kamay.
Ang totoong saved person, may kilala ako, naglilingkod sila sa Lord, faithful sila sa kanilang tithes and offering. Pati sa tauhan nila, ang company nila pinapalago ni Lord, pati tauhan nila, tamang sweldo ang binibigay. May bonus na, may 13th month pa. Hindi ka magtataka na umuunlad ang negosyo nila. Kita nyo po? Hindi nila sinisikil ang mga trabahador. Mga kapatid. Kaya yung mga nagtatrabaho sa atin, kung may mga nagtatrabaho sa inyo, may mga naglilinis sa mga bahay natin, ay dapat deserve sila na bigyan natin ng higit pa sa kanilang effort. Huwag mangyari na sa ating mga Kristiyano o kaya sa ating mga disciple. Kumbaga, nangyayari, minsan leader ka na, disciple ka pa. Nadideprive ang need ng mga taong nagtatrabaho sa atin. Di po ba? Kumbaga, ang compensation na para sa kanila, kulang. Yung nagkukuba na sa pagtatrabaho nila, pero kulang naman ang kanilang kinikita. Hindi sapat ang natatanggap nila. Pag discipler ka, huwag mo gawin yan sa mga tao sa paligid mo. Halimbawa, pero hindi naman ito, no? Halimbawa lang, isang araw nagtrabaho sa bahay mo, naglinis, naglaba, binigyan mo lang 100. Kapatid, hindi makakristyano yan. No? Tapos hindi pa nakakain. Hindi yan born again. Isang born again yan, isang araw na nagtrabaho sa iyo, naglaba, namalansa, naglinis ng bahay. Dapat yan, more than 1,000, bibigay mo dyan. So hindi tayo nagsasamantala sa mga walang-wala. Sinasabi ko sa inyo to para makita sa atin anong attitude natin bilang mga binago ng Panginoon. Diba? Pag attitude natin, nakangiti yung aalis ng bahay, na binless mo sila. Ano papasalamat? Naway ang mensaheng ito isang eye-opener sa ating lahat. Kung pinagpala man kayo financially, hindi pagpapala yan kung ikaw ay kuripot at madamot. Ang totoong pinagpapala, nagpapala sa iba. Tandaan natin yon. Hindi ka pa pinagpapala kahit may 1 million ka, 100,000 o 50,000 kung wala kang binibless ng mga tao. Hindi pagpapala yon. Ang totoong pagpapala, nagpapala sa iba. And that is consistent. Hindi yan seasonal. Consistent yan hanggang pagdating ng Panginoon. Hindi yung narinig mo lang ang sermon na to, doon ka na nagbibigay. Hindi. Ang totoong binago, lifestyle niya yon. Buhay na niya. Buhay na niyang mag-bless. Bakit? Binago siya at ligtas siya. At ganyan si Sakeo. Naway sa umagang ito, ang mensahe ay isang eye-opener po sa ating lahat. Kaya sa ating pagtatapos, nais ko pong makita natin na there is nothing in history that shows a truly saved person turning back to their old way of life. Wala pa sa kasaysayan na ang isang ligtas bumalik sa dating buhay. Ang hindi ligtas, mula pa, hindi niya na-encounter si Christ, talaga babalik sa dati yon. Pero ang totoong ligtas, wala pa sa kasaysayan na bumabalik yan sa dating buhay. Instead, they become more productive and fruitful than before because of Christ in their life. Kaya nga minsan may nakita ako na ngayon lasinggero na, dati gawain ng Diyos masipag, hindi save yun nung una pa. Hindi pa ligtas talaga yun. Kasi ako naniniwala, pag totoo kang ligtas, lalo kang productive and fruitful at lalong magaling at mahusay ang paglilingkod mo sa Diyos. Hindi ka kayang daigin ng pagsubok sa buhay. At naway ang mensaheng ito, isang paalaala sa atin, totoo ka bang saved? Genuine ka bang naligtas? Tingnan natin ang nangyari kay Sakeo sa 3 bahagi na binahagi ko sa inyo ngayong umaga. And again, before we end, mga kapatid, damhin natin ang mensaheng ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines worship team.
Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa umagang ito dahil Ikaw ay naging mabuti sa buhay namin as we end the year 2024. At hindi kami papayag, Lord, na hindi kami kasama sa mga genuine saved person. I pray na ang mga katangiang ito ni Zaccheo mula sa una, pangalawa at pangatlo nakikita sa buhay namin. Kung paano niya, Panginoon, natagpuan si Kristo, may desire siya about spiritual things. At the same time, O God, kayang banggain ang mga problema, mga obstacle, hindrances na hindi tatalikod sa iyo. At isa sa nakita namin, Panginoon, even in our finances, hindi naging hadlang ito. Bagkus lahat ng anak ng Diyos ay may generosity. Merong heart of generosity at nagiging giver instead of taker. Thank you so much for the message today, O God. I pray blessing to all of us today. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa patuloy ninyong paglilingkod sa Diyos. Tunay na pinakita nyo na kayo ay niligtas ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, kasama ng aking mga kasamahan dito sa ating CGS Philippines, kami po ay bumabati po sa inyong lahat sa oras na ito ng Merry Christmas, CGS Philippines! Amen! God bless po! You've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. Doing everything I want, doing everything